Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, ito mga kababayan, mga ka-analyze, namumroblema ho itong si Senador Pampilo Lacson or chairman ho ng Blue Ribbon Committee dahil ho sa kanyang pagbabalik dyan ho sa hearing ho ng chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senador Pampilo Lacson, ay iimbitahan niya ho itong si Orly Godesa. Ito ho si Orly Godesa mga kababayan, kung matatandaan ninyo, ito yung bit-bit ho ni Senador Marcoleta na hindi ho malaman kung saan ho lupalop niya ito dinampot. Ito mga kababayan, basahin ho natin itong report na ito. Nasaan si Godesa? Humiling na ng tulong si si Senate President Pro Tempore Ping Lacson kina Senador Rodante Marcoleta, dating kongresista, Mike Defensor, at maging ang Manila Regional Trial Court upang mahanap si Orly Godesa, ang dating security aide na tumistigo sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Posible rin umanong hinga ng tulong ang Marines kung saan dating nagserbisyo si Godesa. Sa kanyang register address, paliwanag ni Senador Lacson, hindi na matuntun si Godesa sa kanyang register address. Ngayon, pag di siya makita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpaang salaysay on its face value. Kala ko i-appreciate ng yung namatay na. Kanyang sinumpang salaysay on its face value ayon kay Senador Pampilo Lacson. Kasi nga mga kababayan, mga ka-analyze, ang nakakapagtaka dito, bigla na lang hong nag-news blackout. Ano nangyari dito sa taong ito? Kasi siyempre nga ho, mga kababayan, marami hong nag-aalala rin. Kasi isipin nyo sa kanyang affidavit, matitindi ho ang kanyang mga ginawang pahayag laban ho sa iba't ibang individual na politiko na kung saan ay damay. Sinabit niya ho rito sa usaping flood control issue. At sabi niya ay gusto niya ho mapunta sa ilalim ng WPP, yung Witness Protection Program. Sa kanyang affidavit habang binabasa niya. Pero nung kausap niya na nga ho, bandang huli itong si Senador Bato de la Rosa, ay nagsabi ito na hindi niya na raw kailangan yan dahil may armas siya at meron naman daw siyang armas na lisensyado yata or meron naman siyang mga kasamahan na magtatanggol sa kanya. Inalok pa nga siya ni Marcoleta na baka gusto mo sumailalim ng programa rito sa Senado. Meron din. Hindi na raw. Ayaw niya na raw makaabala. Tapos kinabukasan, dapat meron siyang gagawing pagpunta sa Department of Justice. Noong time na yun, si Sec Boying Remulla pa, ang kalihim, sekretary. No show din, hindi ho nagpunta rin. Wala na hong nakakaalam kung nasaan na hong napunta ito kasi baka kung ano nangyari. Aminin natin, baka may nag-iisip na may nangyari dito, aminin natin, may pwedeng maisip na baka kung ano nangyari dito, baka namatay itong taong ito, o baka ginawa ng krimen, pinatay. Kasi nga, according nga kay Senador Bato de la Rosa, baka may gumawa sa kanya ng krimen, kailangan bulletproof, ganito, ganyan, may escort siya. Kasi yung kanyang ginawang pahayag, parehas po pwedeng may magalit sa kanya . Kung totoo yung mga sinabi niya, may mga magagalit sa kanya. Kung fake news yung sinabi niya, nag-imbento siya, nanira siya, may magagalit. Parehas lang ho . Pakinggan nyo itong ginawang pag-interview kay chairman ng Blue Ribbon Committee. Dito kay Senador Pampilo Lacson. Pakinggan po natin. Babalik ko lang kay Gutesa dahil nakadikit ito dun sa isang mahalagang usapin sa Blue Ribbon. Yung posibleng imbitasyon kay former Speaker Martin Romualdez. Paano makakaapekto yung development na yan kay Gutesa doon sa ganong klaseng issue, Senator?
Wala, it stays, yung intention, yung plano na imbitahan of course, si Saldico wala dito, pero papadalan pa rin siya ng invitation doon sa kanyang residence. Si Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez, papadala namin yung invitation o yung letter kay Speaker Bogie D. At siya yung magsasabi kay dating Speaker Romualdez na dumalo kung sa gustuhan ni Speaker Romualdez na dumalo. Pero, ano pa nga rito kay dating Speaker Martin Romualdez? In fairness, umaatin ho sa lahat ng patawag. Tuloy natin. In between, nagbigay na ako ng instruction just in case na bumalik na ako bilang chairman na mag-prepare na ng subpoena doon sa contractor nung construction ng bahay sa number 42 McKinley Road sa Forest Park or doon sa security agency na nag-handle ng security, yung may kontrata na nag-handle ng security doon sa naturang house under construction para dalhin yung doon sa second para dalhin yung logbook. At kung makapag-testify sila na talagang indeed during the period between December 2024 hanggang August 2025, may mga dumating ang convoy ng mga sasakyan doon. For some reason, makaka-reinforce doon sa salaysay na ginawa ni Orly Gutesa na nag-deliver sila doon. So, importante yun. Kung madadala yung logbook at magte-testify yung may dala ng logbook, na totoo nga sa ganitong period, sabihin natin merong specific date or dates between December 2024 and August 2025, mahalaga yon. Kasi magiging very credible at saka daming yung evidence ng salaysay sa pamamagitan ng salaysay ni Orly Gutesa. At kung wala naman sa logbook, walang dumating doon na convoy ng mga sasakyan at may testimony na wala talagang dumating doon, bagsak yung credibility. Nagsisinungaling ito si Gutesa. Nung salaysay ni Orly Gutesa. Senator, missing in action si Orly Gutesa. Baka may balita ka sa former Marine. May mga kontak ka dyan sa military. Nasaan kaya siya? Madali ba siyang, ma-summon kung sakasakali? Pinacheck ko na yung mga addresses. At katunayan, humingi ng tulong nga yung RTC Manila. Doon sa address, pinadala namin sa kanila. Pero ang sabi, wala na raw si Gutesa, hindi na doon nakatira. Yes. Ngayon, ang subpoena na ipapadala namin sa kanya, i-course namin through the office of Senator Marcoleta. And or doon sa residence or office ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi sila naman yung nag-present, lalo si Senator Marcoleta. Kaya sana alam nila kung paano makontak. Kasi chinek ko rin yung CCTV doon sa Senado, noong araw ng pagdinig na nando si Gutesa. Dumating siya doon as early as 8:27. Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya, dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Paglabas niya, diretso siya, sinamahan siya nung staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. At nanatili siya doon habang kami nagkakaroon ng pagdinig. Pinababa siya mga bandang, I think, 10:27, tinawag siya, nanggaling siya doon sa gallery. At bumaba siya. So, ganong kalawak yung pakikipag-ugnayan ni Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta. Kasi maaga siyang dumating, pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta. I think he stayed there for around, kung di ako nagkakamali mga around 30 minutes. Pagkatapos lumabas at doon. Putuloy muna natin. Nung dumating daw itong si Gutesa nung araw na kung saan ay unang araw at yun na rin yung huli. Nakamating ho siya ng i-hearing dyan sa manumalyang flood control, dyan sa hearing ho na yun sa Blue Ribbon. Pagdating, dumiretso agad sa kwarto ho ni Marcoleta. Nakita ho sa CCTV, chinek ho ni Senador Pampilo Lacson. So, ibig sabihin, nakatimbre ito. Nakatimbre kay Marcoleta na pagdating mo doon ka magpunta sa kwarto ni Marcoleta, diretso ka na doon. Nakatimbre. Tuloy natin. At ito dagdag ko pa. According dito sa kala Tito Sen, according dito kala
Senador Pampilo Lacson, nung araw na bitbit, dinala ni Senador Marcoleta itong si Gudesa, doon siya hearing ng Blue Ribbon Committee about dito sa Manumalyang flood control project. Wala akong paalam. Wala akong nagsabing sa side ho nila may bibitbitin siya. Bigla niya na lang hong ipinresenta itong taong ito at testigo daw. Ay, nagkagulatan nga raw yung buong Senado, yung buong Blue Ribbon Committee. Dahil bigla na lang may bitbit itong si Marcoleta na hindi malaman kung saan lupalop nung panahon yung dinampot ito. Kung saan inarkila tuloy, sorry. Hindi malaman kung saan, lupalop, dinampot. Oh. Tuloy natin. So siya na napili. Nakinig siya doon sa aming pagdinig habang hindi pa siya pinatawag. Pero nung dumating siya, Nanood nag-iisa at siya. nakinig. Nag-iisa ba siya nung dumating siya? Parang may kasama siya. Hindi ko sigurado kung kasama niya, pero may kasabay siyang pumasok. What, Pero may Kasi sabi ni na-check Senator siya. Marcoleta, Na-check siya Oh, natik. sa hindi ground rin daw floor. niya alam kung nasan eh. Oh, na-check sa CCTV ni Senator Pampilo Lacson. Dumating daw to si Gudesa, may nag-escort, may kasama. So, ibig sabihin, nung pa-out ito sa Senado after ng hearing dito sa Blue Ribbon Committee, yung kasama niyang papasok, malamang kasama niya pa-uwi. Am I right? Ay, dapat yun ang mga tanong. Yung kasama niyang nagdala sa kanya at yung pag-uwi, kung sinong kasama niya sa sasakyan pa rin, dapat yun ang matanong. At kung kinakailangan yung sasakyang nagsakay sa kanya papunta at pauwi, malaman kung kanino sasakyan yun, anong plaka. Kanino naka-register yung plaka ng sasakyan. Yung mga taong kasama niya pauwi, asa na si Orly Gudesa? Saan nyo ibinaba? Saan nyo dinala? Saan nyo huling inilapag? Di ba ganon, ano? Pwede naman tayo humingi ng tulong doon sa mga kakilala namin, mga dating nasa serbisyo ng mga marine officers na baka sakali makatulong para lang maka-shed light, mas makapag-shed light doon sa kanyang sinumpang salaysay. Ngayon, kung hindi sa makita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpang salaysay on its face value, on its face, Kung ano yung face value ng kanyang sinumpang salaysay, yun ang magiging part ng record. At ulitin ko, valid yung kanyang sinumpang salaysay regardless of kung pinalsipay niya yung notaryo, valid pa rin yun. Kasi aside from the affidavit, sinumpaan niya pa rin yun doon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Correct? Yes, sir. What prompted you, Senator, to check the CCTV of the day that he showed up at the Senate? Ano po yung hinahanap niyo? Inaanap ko lang kung sino yung kasama. Kasi nga nawawala siya eh. Baka kakilala ko yung kasama niyang pumasok, matanong. Yun. Kung nasaan siya, saan pwede makontak. Yun lang nag-prompt sa akin. Kaya sabi ko, tingnan nyo nga kung sino yung kasama niya na pumasok siya. Hanggang ngayon, tinitingnan namin kung ma-identify yung kasama at baka sakaling makatulong sa pag-locate sa kanya. Actually, nung sinumon siya doon sa DOJ at hindi sa sumipot, doon ako nakapagbigay ng bilin sa aking mga staff na tingnan nyo nga yung CCTV, baka sakali makatulong tayo sa DOJ sa paghahanap kay Gutesa. Si Senator Marcoleta has no idea of his whereabouts because that was his witness, di ba? I don't know. Hindi kami nag-uusap dalawa eh. Our parents may look strong. Ayan na po. Diyan na po natapos yung video. Hindi raw nag-uusap. Nagpapansinan itong si Marcoleta at Senador Pampilo Lacson. Siguro dahil ho doon sa mga nakaraang mainit ho nilang debate or usapan ho sa Blue Ribbon Committee about ho rito sa Manumalyang flood control project. Ayan mga kababayan, hanggang ngayon, walang nakakalam kung nasan ho itong si Orly Gudesa. Kung buhay naman ito, walang nangyaring masama, hindi naman patay ito, walang pumatay sa kanya, dapat magparamdam siya sa Senate, magparamdam siya sa DOJ. Matapos siyang magpunta doon, iniwanan niya lang ho ng alalahanin ho yung mga tao. Parang lumalabas tuloy itong si Gudesa, para bang hindi talaga siya
nagpunta doon dahil sa kanyang kagustuhan. Parang mayroong kumausap eh. Parang mayroong bang nag-udyok. Okay mga kababayan, kita-kita po ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.